Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Armando, taong 2001 sa lugar ng Palawan. Bago ko po simulan ng kwento, mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalakbay. Sa mga gusto po dyan ng pampaswerte or kailangan ng proteksyon sa pang-araw-araw, pambalik sumpa, iwas usoga at iba pa, baka naman. Punta lang po kayo sa aming TikTok shop, ang Sidlak sa Liknayan. Ilalagay ko rin po sa description ang link ng bago naming shop kung saan pwede po kayong mag-avail ng mga produkto po namin na nakonsagrahan po ng mga manggagamot. Sige po, tuloy na po tayo sa kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Armando. 24 anyos ako noon nang mangyari ang karanasan kong ito. Matapos madestino sa Palawan ng tatay ko, doon na rin kami nanirahan ng pamilya namin. Pero hindi ko sukat akalain na may isang liblib na baryo pala roon ang nananatiling misteryoso. Dahil sa mga kaganapang hindi maipaliwanag na nangyayari sa baryong iyon. Dahil sa tuwing humuhuni ang misteryosong ibon sa ating gabi, asahan mo nang sa mga sumunod na araw ay may isang buhay na malalagay sa panganib na kung hindi malubhang nagkakasakit, maaga namang pumapanaw. May isang pagkakataon noon nang minsang maimbitahan ako ng pinsan kong si Biboy na mag-overnight sa bahay ng lolo nilang si Mang Fred. Doon ko unang naranasan ang kilabot dahil sa kababalaghang nagaganap sa kanilang lugar. Nadiskubre ko na hanggang alas 7 lang ng gabi, nagbubukas sa mga tindahan at ilang kabayan sa kanila. Wala na rin mga kabataan ang pinapayagang gumala pagsapit ng alas 9. Walang curfew pero ganong kahigpit sa baryong iyon na para bang may gustong iwasan o pagtaguan ng mga taga roon. At isa-isang inihabilin sa akin ni Mang Fred ang mga bagay na dapat at hindi ko dapat gawin habang naroon ako sa kanila. Gaya ng bago pa tumuntong ang alas 6 ng gabi, dapat wala nang sinampay na maiwan sa labas ng bahay. At minsan pang naabutan ko si Mang Fred na nagpapausok sa bakura nila ng tuyong mga dahon na may goma. Na nung una kong masinghot ay talagang nakakahilo. Pero ayon pa sa kanya, maganda raw iyong pantaboy ng malas at negatibong enerhiya sa paligid. At hindi ko akalaing mararanasan ko rin sa unang gabi ko pa lang doon ang bagay na kinatatakutan ng mga taga-baryo nang maramdaman kong may kakaiba sa amoy at ihip ng hangin. Pinayuhan kami ni Mang Fred noon na huwag nang tumambay sa labas ng bahay, lalo na't malapit na ang araw ng Semana Santa. Kahit may pagtataka, ay pinili namin maglaro ng bara sa balkonahe nila habang tumatagay ng lambanog. Gaya ng payo ng matatanda roon, hindi pa nag-alas 9 ng gabi ay pinaalalahanan na kaming matulog agad. Pero dahil sa unang gabi ko yon, namaya ko at hindi makatulog hanggang sa sumapit ang alas 11:30 ng gabi. Bigla na lang akong nakarinig noon ng tinig na mula sa kakaibang ibon. Hanggang sa naging dalawa iyon na para bang nagpapalitan ng salita. Ang tunog na nililikha ng mga ito ay kapareho sa isang kwago. Pero alam kong hindi iyon ordinaryong ibon lang dahil sa hindi malamang dahilan. Kumabog ang dibdib ko at bagyang nanikip. Kinabukasan noon, ikinuwento ko kay Biboy ang narinig ko. Pero mabilis nitong tinakpan ang bibig ko at binalaan akong huwag ipagsabi. Dahil alam niya raw at narinig din ang misteryosong ibon ng gabing yon. Sa kanya ay pinagtapat sa akin ang tungkol sa kayang gawin ng ibong yon sa tuwing maririnig ang paghuni nito. Alam kong hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, Insan. Pero kung ako sa'yo, huwag mo nang alamin pa kung ano talaga ang nilalang na yon. Bantayan mo mamaya lang. Malalaman mo rin kung ano ang epekto ng paghuni nito. Saka oo nga pala, kapag naririnig mo ito ng malakas sa gabi, ibig sabihin ay nasa malayo ito. Pero kapag humihina ang nililikha nitong tunog, ibig sabihin ay nasa malapit lang ito. Gaya ng nagdaang gabi, malakas kaya hindi taga rito sa atin
ang mukhang minamalas ngayon. Ano ang ibig mong sabihin, B-boy? May mangyayari bang masama? Bago pa makasagot si B-boy, bigla na lang kaming nakarinig ng wangwang sa kalsada. Dumaan noon ang rescue na sasakyang ginagamit ng barangay na nagsisilbing ambulansya. Doon ipinaliwanag ni B-boy ang epekto ng paghuni ng misteryosong ibon sa gabi. Hindi naman daw madalas pero tuwing nagpaparamdam daw ito, talagang may napapahamak. Isang hapon nang magyayang mamingwit sa ilog si B-boy, kasama ang dalawa sa mga barkada niya. Doon naman namin napag-usapan ang tungkol sa dalagang si Nelia. Nang maabutan namin itong naglalabas sa mababaw na bahagi ng ilog, kasama ang pinsan nitong babae rin, na ayon pa kay B-boy at mga kaibigan niya, kinatatakutan daw sa baryo nila ang lola nito na pinaghihinalaan nilang mangkukulam. Pero nang makausap ko noon si Nelia at makaharap sa unang pagkakataon, napaisip ako sa inamin ng pinsan ko. Dahil nakikita ko naman kung gaano kasipag at bait ni Nelia. Lalo na nang masaksihan ko mismo ang pagliligtas niya sa isang batang muntik ng masuwag nang nagwawalang kalabaw. Hanggang sa hindi ko noon namamalayang napapangiti na rin ako sa tuwing nakikita ko siyang ngumiti at tumawa kaharap ng pinsan niyang babae. Pero nang mapansin ng mga kasama ko ang kakaibang tingin ko kay Nelia, doon nagumpisa magbago ang pagkakakilala ko kay B-boy at sa mga itinuring niyang kaibigan. Nangyari iyon sa pangalawang araw ko sa bahay nila Mang Fred. Hindi ko noon inaasahang susuwayin nila ang payo ng matatanda. Naiwan ako sa bahay nila Mang Fred habang si B-boy ay sumama pala sa bahay ng kaibigan niya na nakatira sa gitna ng basakan. Naginuman sila roon at hindi na nakauwi pa. Nang sumunod na araw noon, nabalitaan ko na lang na may ginawa raw silang kalokohan. Pero walang umamin kung ano ang kasalanang ginawa nila. Dahil nang sumunod na hapon, bigla na lang nagdeliryo si B-boy na akala mo'y sinasapian. Marami ring pantalang tumubo sa katawan nito. Pero kahit anong pilit namin na paaminin siya kung bakit siya nagkakaganoon, ay hindi niya magawang magpaliwanag. Hanggang sa muling humuni ang misteryosong ibon nang sumapit na ang hating gabi. At gaya ng sinabi ni B-boy, nasa malapit lang daw ito kapag ang paghuni nito ay malayo. Nang sumunod na umaga noon, nagulantang na lang kami sa balita na ang isang kaibigan ni B-boy ay natagpuan na lamang ng bangkay sa may tabi ng ilog. Nagaya ni B-boy ay nakitaan din ng pamamantal ng katawan. Ang kaibahan lang, natagpuan na lang itong nangingitim ang mga labi at kuko sa mga kamay at paa. Naanimoy epekto ng laso ng ikinasawi nito. At habang nakikiusyoso ang mga tao roon, napansin namin si Nelia na mag-isang naglalaba sa tabi ng ilog. Pero kaysa ang lapitan ito ng mga taga-baryo, kanila pa itong pinagbubulungan at nilalayuan. Hanggang sa madinig ko sa usapan ng mga taga roon, ang hinala nilang may kinalaman si Nelia sa nangyari sa kaibigan ni B-boy. Kaya bago pa ako maniwala sa mga paratang nila, masinsinang kong kinausap si B-boy tungkol sa ginawa nilang nagdaang gabi sa bahay ng kanyang kaibigan. Pasensya na, insan. Pero kung malalaman nila ang totoong nangyari, baka makulong ang kaibigan ko. Pero hindi ko akalaing gagantihan nila si Onyok at papatayin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Armando, baka ako na ang isunod nila. Ito ang nangyayari sa akin. Sigurado akong may kinalaman dito ang mangkukulam na lola ng magpinsang yun. Ano? Ano ba kasi ang ginawa ninyo? O ng kaibigan mo? Si Lisa, ang pinsan ni Nelia. Pinagsamantalaan siya ni Onyok. Pero siya lang ang gumawa noon kasi lasing na ako nang mangyari yun. Tulungan mo ko, insan. Kailangan kong humingi ng tawad kung kinakailangan. Sa sinabing yun ni B-boy, halos hindi ako nakagalaw at nakapagsalita agad. Pero para matulungan ng pinsan ko, ako na mismo ang naganap kay Nelia nang lalong lumala ang kondisyon ni B-boy. Nagpatingin na rin siya sa albularyo
At gaya ng hinala nila, nakulam nga raw siya. Gamit lamang ang mata at bulong. Pero hindi ako naniniwala na may kinalaman ng pamilya ng dalaga sa nangyari sa magkaibigan. Dahil sa kanilang apat, tanging si Onyok at Biboy lang ang apektado. Naniniwala ako noon na inosente si Nelia. Hindi dahil sa may paghanga ako sa kanya. Pero hindi ko inasahan na ang paghanap ko kay Nelia ng hapong ding iyon. Doon ko masasaksiyan kung paano siya pagmalupitan ng pamilya ni Onyok at ng ilang taga-baryo. Naabutan ko silang pinagtutulungan ng dalawang babae si Nelia habang naglalabay ito sa ilog. Hindi na ako nun makapag-isip pa ng mabuti dahil bago pa nila lalong masaktan si Nelia, ginawa ko ang bagay na hindi ko sukat akalaing gagawin ko. Pumagit na ako sa kanila at ipinagtanggol ang dalaga. Nang hindi sila tumigil, ako na mismo ang humatak kay Nelia palayo sa lugar na yon bago pa man may mataga sa amin ng hawak nilang mga itak. Pero pinigilan niya ako nang makalayo kami sa mga humahabol sa kanya. Sa kanya inamin ang totoong nangyari at kung ano ang ginawa ng magkakaibigan. Dahil hindi lamang pala ang pinsan niyang si Lisa ang pinagsamantalaan. Kung hindi maging siya ay muntika na din daw halayin ng mismong pinsan ko na kung hindi siya nakatakas, isa na rin sana siya sa nawalan ng puri. Sa nalaman ko noon parang gusto ko nang sugurin si Biboy dahil sa pagsisinungaling niya sa akin. Pero pinigilan ako ni Nelia. Hanggang sa ipagtapat niya rin na wala siyang kinalaman kung bakit nagkaganon ang dalawang magkaibigan. Na maging ang kanyang lola ay wala ring kinalaman sa pangungulam sa magkaibigan. Dahil matagal na raw itong pumanaw, nalingid naman sa kaalaman ng mga taga-baryo. Dahil siya pa raw mismo ang naglibing sa lola nila matapos itong maging biktima ng isang aswang. At dahil pinangingilagan ng pamilya nila ng mga tao, kaya walang sino man ang tumulong na magkasakit ang kanilang lola. Nakaramdam ako ng awa dahil sa sinapit nila. Pero wala naman akong kayang gawin ng mga panahong iyon dahil hamak na kargador lang ako sa bayan namin. Matapos kong ihatid sa kanila si Nelia, ipinagtapat ko rin sa kanya kung bakit ko siya hinahanap. Doon din ako nagkalakas ng loob na aminin sa kanya ang nararamdaman ko, na kanya lamang tinawanan sa huli. Kaya umuwi ako noong malungkot. Pero himalang bumuti ang pakiramdam ni Biboy makalipas lamang ang ilang oras. Nakikita ko ring pinagsisisihan na ng pinsan ko ang mga ginawa niya matapos kong sabihin sa kanya ang nangyari sa lola ni Nelia at sa pinagdadaanan ng dalaga mula sa kamay ng pamilya ni Onyok. Pinagsisisihan ko na ang nangyari, insan. Wala akong magagawa kung hindi niya ako mapapatawad. Pero hindi ko inaasahang aabot sa ganito ang lahat, na magagawa siyang sisihin ng pamilya ni Onyok, gayong silang magpinsan ng tunay na biktima. Biboy, kung ipaalam kaya natin sa kanila kung ano talaga ang tunay na sinapit ng maglola. Hindi ko alam kung maniniwala pa sila, insan. Sarado ang isipan ng mga taga rito. Mas paniniwalaan nila ang kumakalat na chismis kaysa sa tunay na nangyari. Kaya nang sumunod na araw nun, ay nagulat na lang kami sa nalaman naming umalis na ang magpinsan sa kubong tinitira nila sa paanan ng bundok. Pero nang puntahan namin ni Biboy ang bahay nila, naabutan na lang namin itong natutupok na nangapoy. At sa likod ng puno ng nara malapit sa kubo, doon namin natagpuan ang pinaglibingan sa lola ng magpinsan. Sakalang napatunayan ng mga taga roon na inosente ang maglola nang lumabas sa otopsiya na totoong namatay dahil sa pag-inom ng laso ng kaibigan ni Biboy na walang kinalaman ng isang mangkukulam. Bagamat ang paghuni ng ibon sa ating gabi sa lugar na yon ay nanatili pa rin na isang misteryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Punta na po tayo sa pangalawang istorya. Magandang araw, kalakbay, at sa mga kagaya ko na nakikinig sa mga istoryang iniye-ere ninyo dito sa inyong channel. Naniniwala ba kayo na hanggang ngayon ay talamak pa din ang pangahawa o yanggaw sa mga liblib na lugar sa Pilipinas? Itong ibabahagi ko ay isa sa mga libu-libong karanasan noon
na hindi pa gaanong kaangat ang sibilisasyon ng probinsya na babanggitin ko. Hayaan niyong ikuwento ko kalakbay ang karanasan ng aking ama na parang siyang nag-uulat sa inyo. Lahat ng babanggitin ko ay pinalitan ko ng pangalan at may basbas naman ito ng aking ama na ilathala sa inyong channel. Ang kwentong ito ay nangyari sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nando. Taong 1986. Nangyari ito sa lugar ng Catbalogan, Samar. Itong mga panahon na ito ay nasa edad 28 itong si Nando at abala ito sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Tanging pagtatanim lamang ng kamote at ilang gulay ang kanyang pinagkukuhanan ng pangtustos nito sa araw-araw. May malit kasing lupain ng kanyang mga magulang na iniwan sa kanya. Kung kaya't naisipan naman noon ni Nando na taniman ito ng iba't ibang gulay. Maging ang pag-angkat ng isda ay ginawa niya din. Sa kadahilan ng minsan ay napepeste ang kanyang mga tanim. Bukod kasi sa pagtatanim, ay mayroon itong maliit na pwesto sa pamilyang bayan nila. Doon niya naman iniaalok ang mga tinda niyang gulay at isda. Wala namang pinuproblema si Nando sa kanyang pamumuhay noon. Dahil maaga pa lamang ay lagi namang nauubos ang kanyang mga ibinebenta sa merkado. Ito kasing si Nando ay kilala sa kanilang lugar bilang isang mabait na tao. Kung kaya't nagkaroon na rin siya ng mga suki sa araw-araw. Dahil naman sa ganoon ay nakapag-ipon itong si Nando ng malaking salapi. Minarapat niya naman noong magdagdag ng pagkakakitaan kung saan bumili ito ng 2 tupa at iilang piraso ng manok na kanyang aalagaan upang maibenta din sa merkado. Dahil sa dami ng kanyang ginagawa sa araw-araw, ay nagpasya naman itong kumuha ng makakasama niya sa talipapa at agad naman itong nagtungo sa ilang kumpare niya na walang trabaho upang mag-alok ng pagkakakitaan. Imay, baka gusto mong pumasok sa akin. Total ay wala ka namang pinagkakaabalan. Alam mo naman sa mga kaibigan ko dito sa ating lugar, ay ikaw lang ang pinakadikit ko. Sambit noon ni Nando kay Imay na noon ay abala sa paglilinis ng bakuran. Aba Nando, mabuti naman at naalala mo ako. Matagal ko nang gustong lumapit sa iyo, kaibigan. Kaya lang nahihiya ako gawa ng malaki-laki na din ang naitulong mo sa pamilya ko. Pero ngayon hindi ko tatanggihan yung inaalok mo. Nakangiting wika ni Imay. Mabuti naman at pumayag ka. Sige, bukas na bukas din ay mag-umpisa ka na kung kakayanin mo. Saka huwag mong isipin na sisingiling kita. Yung tulong na ginagawa ko sa inyo ay kusang loob yun. Dahil sa ating dalawa, ikaw ang may pamilya na. Wika ni Nando habang mabilis itong umalis upang umuwi na. Noong panahon kasi na iyon ay wala naman ibang kasama itong si Nando. Sa kadahilan ng solong anak lamang ito. Subalit itong si Imay na kaibigan niya mula pagkabata ay mayroon ng sariling pamilya. Hindi naman maatim ni Nando na nakikitang madalas kapusin ng kaibigan niyang iyon. Kaya kung may sobra sa kanyang kita ay nag-aabot ito sa kanyang kaibigan. Kinaumagahan nga ay maagang umalis itong si Nando. Halos nag-aagaw pa ang dilim at liwanag noong mapagpasya niyang magtungo sa kanyang lupain para maghango ng mga gulay at kamote. Madalas niya itong gawin at agaran niya din namang pinapalitan ng bini ang mga hinahango niya. Nang matapos nga itong si Nando sa paghango, ay agad naman ito nagmadali upang magtungo sa kanyang pwesto sa may talipapa. Batid niya kasing magbubukas na rin ang mga kagaya niyang nagtitinda doon at baka mawalan siya umano ng benta kung sakaling aabutan pa siya ng tanghali. Pagdating naman doon ni Nando ay agad na sumalubong sa kanya ang kaibigan nitong si Imay. Nakangiti itong kumaway sa kanya. Naalala niya naman ang pinag-usapan nila kinagabihan patungkol sa pagsama nito at pagtulong sa kanyang pwesto. "Oh Imay, ang aga mo ah. Mukhang pinaghahandaan mo ang araw na ito." Wika noon ni Nando habang inaayos ang sakong may laman ng mga gulay. "Oo Nando, sa katunayan nga niyan, maging ang aking asawa ay natuwa kagabi sa binalita mo. Kahit papano ay malaking tulong ang ipapasahod mo sa akin para sa pangtustos ko sa aking mag-iina." Wika nito kay Nando. "Siya nga pala Imay.
Ngayon na may kasama na ako, mas mapapadalas akong wala. Kung kaya't ikaw muna ang pagkakatiwalaan ko. May plano kasi akong tignan na lugar kung saan ko ilalagak ang mga inaalagaan kong hayop. Alam mo na, dagdag kita ko na rin iyong pag nagkataon. Tugon naman ni Nando. Huwag kang mag-alala, parang hindi mo naman ako kakilala. Buo at tapat ako sa iyo. Hayaan mo't laging simot ang tinda mong isda at gulay sa araw-araw. Wika naman ni Imay kay Nando sabay akbay dito. Tanging pagtango na lamang ang naging sagot ni Nando habang papalis ito sa pwesto niyang iyon. Habang naglalakad noon si Nando para tignan ang lupa na iniaalok sa kanya, ay tila ba hindi ito mapalagay. Nang marating nga niya iyon, ay bumungad sa kanya ang may-ari ng lupang iyon at itago na lang natin sa pangalang Ruben. Kung titignan ay tila ba sobrang tanda na nito dahil meron itong mapuputing buhok at mahabang balbas. Humpak din ang pisngi nito na tila ba hindi ito nakakakain ng maayos. Agad namang matamis ng ngiti ang sinalubong nito habang nagwiwika ng, "Ikaw pala, Nando. Kamusta ang paglalakad mo papunta dito sa amin?" Tanong nito. "Ayos naman po. Mabuti nga po ay may nakuha akong magbabantay sa pwesto ko. Matagal ko na rin po kasing planong puntahan ito para matignan kung maganda ba ang lupa dito." Sagot naman ni Nando. Agad namang umakbay ang lalaking iyong kay Nando upang ilibot ito sa paligid ng lupain na iyon. Makalipas naman ang halos 30 minutos na pagsipat ni Nando sa lupain na iyon, ay agad itong nag-abot ng paunang bayad sa lalaki. "Tiyo, sa ngayon kasi ito po muna ang dala ko. Lagpas kalahating halaga naman po itong dala ko para sa paunang bayad ko. Yung kulang po ay ihahabol ko na lang sa makalawa. Gawa nang bumili rin kasi ako ng ibang hayop na plano ko pong ilagay dito upang maparami." Wika ni Nando. "Ayos lang, Nando. Alam ko naman na lalaki kang kausap. O siya, para hindi ka na rin gabin sa daanan, mauna na muna ako dahil may naiwan akong gawain sa aming tahanan." Wika ng lalaki. Makalipas ang ilang minuto, ay mabilis namang naglakad si Nando patungo sa kanilang lugar. Hindi kasi masyadong nagpapagabi noon itong si Nando sa labas dahil bali-balita sa kanilang lugar na may namiminsala na iilang aswang sa karatig na yon. Hindi nagtagal ay narating na rin ni Nando ang kanyang pwesto sa may talipapa. Masaya naman siyang sinalubong ng kanyang kaibigan na noon ay may hawak-hawak na salapi para ientrega sa kanya. "Nando, maganda ang naging unang araw ko dito. Eto nga't napaubos ko ang paninda mo. May ilan pang naghahanap ngunit sabi ko wala na eh." Sambit ni Imay. "Mabuti naman kung ganon, tol. Tulungan mo na akong isara ang tindahan para makapagpahinga na rin tayo parehas. Nga pala, Imay, yung lupain na tinignan ko ay maayos naman. Plano ko pag nakuha ko na ay doon kita ilalagay. Ikaw ang gagawin kong bantay dahil malaki ang tiwala ko sa iyo." Paglalahad nito sa kanyang kaibigan habang iniabot ang iilang perang papel upang maging bayad sa serbisyong ginawa nito sa unang araw niya. "Walang problema sa akin, Nando. Basta ikaw ang nagsabi, alam ko naman na walang problema. Salamat din dito sa sahod na binigay mo, ha. Asahan mong mas pag-iigihan ko ang pagbabantay ko sa pwesto mo." Nakangiting sambit naman ni Imay habang nililigpit ang iilang balde noon. Nang makapagsara na sila ay agad namang umalis itong si Imay upang bumili ng makakain para sa kanyang mag-ina. Itong si Nando naman ay agad na ring umalis dahil maaga ito upang humango ulit ng mga ititinda nito kinabukasan. Nang makauwi na si Nando ay agad naman ito nagluto rin para sa kanyang sarili dahil sa mag-isa lamang ito sa kanyang tahanan. Noong panahon kasi na iyon ay may nililigawan itong si Nando. Ngunit masyadong maigpit ang mga magulang ng babae sa kanya. Kaya simula noon ay walang hinangad itong si Nando kundi ang mapabuti ang kanyang estado, kaya't kayod kalabaw ito kung magtrabaho. Matapos niya namang makakain, ay agad niya na ring itinali ang 2 tupa at ikinulong ang ilang manok sa bakuran ng kanyang bahay. Matapos niya naman iyong magawa ay agad namang nagtungo itong si Nando sa kanyang silid upang makapagpahinga na rin. Kinaumagahan araw iyon ng Biyernes,
ay maaga namang nagising itong si Nando. Paglabas niya ng kanyang bahay ay laking gulat niya nang makita niya na isa sa mga alaga niyang manok ay patay na. Wakwak ang dibdib nito na animoy puso lamang ng manok na iyon ang kinuha. Sa pag-iisip ni Nando ay hindi iyong gawa ng isang normal na tao dahil maaari nitong kuhain ang buong manok kung ang interes ng gumawa noon ay ang pagnakawan siya. Agad namang inilibing ni Nando ang kanyang alaga at tila ba palaisipan sa kanya kung sino o ano ang may gawa noon. Maski kasi ang ibang mababangis na hayop ay hindi kayang gawin ang ganong klase ng pagkatay. Agad namang nagtungo si Nando sa inaangkatan nito ng mga isda. Papalabas na rin noon ang haring araw, kaya naman hindi na masyadong pinagtuunan ng pansin ni Nando ang nangyari sa kanyang alagang manok at itinuon na lamang niya ito sa pagtitinda. Mabilis namang nagtungo itong si Nando sa kanyang pwesto, dala ang isang banyera ng iba't ibang klase ng isda. Naabutan niya naman noong itong si Imay na humihigop ng mainit na kape at kumakain ng pandesal habang nag-aantay sa kanya. "Ang aga mo, tol ah. Talagang nagpapakitang gilas ka," wika noon ni Nando sa kanyang kaibigan. "Oo tol, saka alam mo naman na kailangan ko din talagang sipagan dahil may pamilya akong umaasa sa akin," sagot ni Imay sa kanya habang tinutulungan siyang ihango ang isda sa kanyang lamesa. Tila may isang bagong pwesto sa talipapang iyon. Halos pilahan na ito ng ilang suki ni Nando. Nang sipatin niya naman ay may tinda itong mga tuyo at daing. Pinabayaan lamang iyon ni Nando dahil magkaiba naman sila ng ibinebenta. Lumipas naman ang araw na iyon at ito ang unang araw na halos wala pa sa kalahati ang kanyang naibenta sa kadahilanan na mas tinangkilik ng kanyang mga suki ang tinda ng dayong iyon. Halos pasado 12:00 na iyon kung kaya't napagpasya na lamang ni Nando ang magsara ng pwesto. Ang mga tirang isda naman noon ay ibinigay nito kay Imay sa kadahilan ng hindi na ito po pwede pang ibenta kinabukasan. "Atol, huwag ka na nga palang bumili ng pangulam. Ipapauwi ko na sa iyo itong mga isda. Mag-isa lang naman kasi ako sa bahay, kaya ayos na sa akin kahit 3 piraso lang, kaysa maging bilas sa mga ito," wika noon ni Nando kay Imay. "Kanina nga pala Nando, nung bagya akong silipin ng tinda doon sa bagong pwesto, ay wala namang pinagkaiba sa iba. Tanging tuyo at daing lamang iyon. Marahil ay nasabik lamang ang iba kung kaya't mas tinangkilik nila iyon. Bukas sa tingin ko babalik na ulit sa dati ang lahat," wika noon ni Imay na may halong pagpapalakas na loob sa kanyang kaibigan. Kinagabihan ay tila palaisip ang kay Nando kung saan nanggaling ang taong bagong nakapwesto sa kanilang talipapa. Dahil lahat umano ng taong nasa kanilang baryo ay kakilala nito, kundi sa personal ay sa muka. Pero tila hindi pamilyar iyong nakapwesto doon kay Nando. Kinaumagahan nga ay agad na nagtungo itong si Nando sa pwesto kasabay si Imay upang mas maaga sila at mabilis maubos ang kanilang paninda. Habang naglalatag noon si Nando ng kanyang tarapal, ay tila napansin niyang may nakatitig sa kanya. Paglingon naman niya ay nakita niya ang matandang nasa kabilang pwesto na madiin na nakatitig sa kanya habang nakangisi. Laking gulat naman itong si Nando dahil tila ba may insulto iyon na parang naghahamon sa kanya. Dahil maaga pa nga noon at wala pa silang buwena mano, ay hinayaan na lamang iyon ni Nando. Tapos ay itinuon na lamang niya ang kanyang sarili sa pag-ayos ng isda at mga gulay. Nang sumapit naman ang 8:00 ng umaga, biglang naging dagsa naman ang mga taong mamimili ng kanilang pagkain sa talipapa. Inaasahan noon ni Nando na mauubos na muli ang kanyang mga paninda sapagkat siya lamang umano ang nagtitinda ng mga sariwang isda doon. Dinaan-daanan lamang ang kanyang pwesto ng mga dati nitong parokyano. Maging ang mga dati nitong mga mamimili ay tila wala sa sariling dumiretso sa tindahan ng matandang iyon. Laking pagtataka naman nila Nando at Imay dahil ni isa umano ay wala man lang nagtangka na pumaroon sa kanilang pwesto. Nang sandaling iyon ay umiral ang pagiging kuryosidad nitong si Nando. Naghintay lamang ito ng ilang saglit at nang mapansin niyang halos wala ng tao ay agad niyang inutusan si Imay upang silipin ang tinda ng matandang iyon at bumili.
Tol, saglitin mo nga yung tinda noon. Pansin ko kasi halos wala nang kinikita itong pwesto simula nang dumating iyon. Wika nito kay Imay. Pagkarinig naman ni Imay, ay agad naman itong sumunod at mabilis na nagtungo sa pwestong iyon. Nang mapansin naman ng matanda na nandun na ito, ay agad naman ito nagwika ng, "Iho, bibili ka ba? Naubos na kasi ang tuyo at daing ko. Pero may itinira ako para sa akin. Ito at ibibigay ko sa inyo para matikman din ng iyong kasama." Wika ng matanda habang iniaabot ang isang supot ng pagkain na iyon. Ganun po ba? Pansin ko po kasi na medyo tinumal ang pwesto namin simula nang nagtinda kayo rito. Hindi ko naman matatawag na kalaban ng pwesto ninyo dahil iba naman po ang produkto ninyo sa itinitinda namin. Tugon ni Imay sa matanda. Nang marinig ito ng matandang iyon ay agad naman itong sumagot sa kanya ng, "Ganoon ba? Hayaan nyo at ilang araw lang naman ang ilalagi ko dito sa inyong baryo. Gusto ko lang masigurado na matikman ng lahat ng naninirahan dito ang aking paninda." Sagot nito habang ngumingisi. Nang marinig yun ni Imay ay baliwala lamang ito sa kanya dahil mas nakatuon sa kanyang isipan na may uulamin na ang mag-iina niya sa bigay ng matandang iyon. Pagbalik naman niya sa pwesto ni Nando ay agad niya namang pinakita dito ang ibinigay na supot ng matanda. Laking pagtataka naman itong si Nando kung bakit iyong may bitbit na supot habang nagwiwika ng, "Imay, bakit may bitbit kang ganyan? Mamaya kung ano pang isipin ng matandang iyon." "Hindi tol, mukhang mabait naman iyon. Sa katunayan nga ay ibinigay niya ito ng walang bayad. Para sa kanya ito pero ibinigay niya sa akin. Hayaan mo hati tayo para matikman mo din itong tuyo." Paliwanag nito kay Nando. Ganoon ba? Pero mas mabuting iuwi mo na lang iyan para yung sasahurin mo ngayong araw ay maitabi mo pa at magamit sa susunod. Lalo ngayon nagtutumal ang benta natin. Itong mga isda hindi na maaaring ibenta bukas, sambit ni Nando. Nang masabi iyon ni Nando sa kanyang kaibigan, ay kaagad naman ito nagligpit na dahil hanggang tanghali lamang ang tao doon. At kung magtatagal pa sila ay baka lalong masira pa ang ibang paninda nito. Sa kadahilanan na halos triple ang nawalang mamimili sa tindahan niya, simula nang dumating ang matandang iyon sa kanilang talipapa. Nang makapagligpit na sina Imay at Nando, ay agad naman nagpaalam itong si Imay upang umuwi na. Wala naman ibang gagawin pa kasi itong si Imay. Si Nando naman ay agad rin naglakad matapos nitong maiabot ang sweldo ni Imay. Habang naglalakad si Nando patungo sa kanyang tahanan, ay tila palaisipan pa din sa kanya kung saan nag-aangkat ang matanda na iyon ng kanyang paninda. Bigla na lang kasi itong sumulpot sa kanilang lugar. Maya-maya pa ay nakaramdam itong si Nando na parang may nakasunod sa kanya. Pasado 3:00 pa lamang iyon ng hapon, kung kaya't inisip niya na lamang na marami pang tao ang kanyang makakasalamuha sa mga oras na iyon. Patuloy lamang itong si Nando nang bigla na lang parang may sumitsit sa kanya. Binaliwala niya na lamang iyon. Ilang minuto pa ang lumipas ay naulit muli ang pagsitsit na iyon at may kasama ng pagtawag. "Psst! Psst! Iho, papauwi ka na ba?" Rinig ni Nando sa mahinang boses. Nung lingunin naman ito ni Nando ay laking gulat niya sa kanyang nakita. Nakita niya ang matanda na siyang dahilan kung bakit hindi nabibili ang kanyang mga paninda sa talipapa. Agad naman sumagot itong si Nando sa matanda ng, "Ano po ang kailangan ninyo?" Iho, pansin ko kasi na pares lang tayo ng tinatahak na daan papauwi. Noong nakaraan kasi tinawag din kita, kaso hindi ka naman lumingon. May dala din akong ditong paninda ko at para sa iyo ito bilang pakikipagkaibigan ko." Wika ng matanda habang iniabot kay Nando ang supot na iyon. "Ganoon po ba? Marahil ay wala po ako sa ulirat noong tawagin ninyo ako. Gusto ko din sanang itanong kung saan kayo naninirahan at nag-aangkat ng inyong ibinebenta." Patanong na wika ni Nando habang kinukuha ang supot na iyon mula sa matanda. "Medyo malayo ang lugar ko dito, Iho. Isang baryo pa bago mo matunto ng lugar ko. Dito ko piniling mag-alok ng aking paninda
sapagkat puno ang ibang talipapa sa ibang baryo. Siya nga pala, iho, mauna na ako sa'yo dahil ayusin ko na rin ang paninda ko para bukas. Wika ng matandang iyong kay Nando. Nang marinig naman iyon ni Nando ay tinignan niya muli ang supot. At ang nilalaman nga nito ay ang mga tinda nitong tuyo. Nang bumalik ang paningin niya sa pwesto ng matanda, ay laking gulat na lamang niya nang wala na iyon doon. Palinga-linga naman itong si Nando. Ngunit hindi niya na masipat kung saan nagtungo itong matanda. Nagtaka naman ito dahil segundo lang ang pagitan na magwika itong aalis na. Ang bilis naman maglakad ng matandang iyon. Isip-isip nito habang muling nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Nang makarating na sa kanyang tahanan itong si Nando, ay ilang ulit itong nag-isip kung ano ang gagawin niya sa pagkain iyon. Kaya itinabi niya muna ito upang magayos sa labas ng bakuran. Inayos niyang muli ang manok at tupa na kanyang inaalagaan. Kinaumagahan ay laking gulat na naman ni Nando nang matuklasan niyang patay na naman ang isa niyang manok. Tila parehas na parehas ang nangyari sa nauna niyang manok na pinatay din ng kung sino man. Wala namang maisip si Nando na maaaring gumawa noon, kundi isang mabangis na hayop lamang. Halos parehas lang din ang ginawa nitong proseso sa paglibing ng kanyang manok sa pangalawang pagkakataon. Nang matapos iyon ay mabilis namang nagtungo itong si Nando sa kanilang pwesto. Batid noon sa mukha nito ang galit at pagtataka sa mga nangyayari sa kanyang alaga. Nang makarating naman itong si Nando sa kanyang pwesto, ay laking gulat niya nang wala pa daw ng kaibigan niya. Lumipas pa noon ng halos isang oras ay nakita niya naman naglalakad ang kanyang kaibigan na tila ba sa pakiwari niya ay masama ang pakiramdam noon at pinilit lamang nitong pumasok sa araw na iyon. "O Imay, mukhang hindi maganda ang gising mo. Tinanghali ka na rin ng pasok. Kung hindi maayos ang pakiramdam mo, pwede ka namang umuwi muna at ipahinga ang araw na ito." Wika noon ni Nando sa kanyang kaibigan. "Oo tol, medyo hindi maganda talaga ang gising ko. Parang may kung ano sa loob ng katawan ko eh. Uminom na rin ako ng halamang gamot pero ganoon pa rin. Di naman ako pwedeng matenga gawa ng alam mo naman ang estado ko ngayon." Sambit noon ni Imay habang nakabagsak ang dalawang balikat nito na tila may pasan-pasan na kung anong bagay. Maya-maya pa ay pansin na rin ni Nando ang pagbubukas ng matandang iyon ng kanyang pwesto. Ganun at ganun pa rin ang nangyari. Tila wala nang bumili sa mga paninda ni Nando sa mga oras na iyon. Maging si Imay ay naengganyo nang lumapit sa matanda. At sa pagkakataon na iyon ay bumalik si Imay sa kanyang pwesto habang hawak-hawak ang tuyo na pinapapak nito. Tila ba sarap na sarap iyon na kung iisipin niya ay parang mas masarap pa iyon sa karne ng manok. Nang maubos iyon ni Imay, pansin naman ni Nando ang panunumbalik ng galaw nito. Yung kaninang parang lantang gulay niyang kaibigan ay muling sumigla habang nagwiwika ito ng, "Napakasarap talaga ng tuyong ito. Siya nga pala tol, nabanggit sa akin ng matanda na binigyan ka raw niya ng kanyang tinda noong makita ka nito habang naglalakad pa uwi." "Oo tol, kaya lang nawala sa isip kong lutuin niyon. Saka kanina pagkagising ko ay muli kong nadatnan ang isa kong alagang manok na pinatay ulit. Parehas na parehas doon sa naunang pangyayari." Sambit naman ni Nando sa kanyang kaibigan. Tila wala namang kibo itong si Imay sa kanyang narinig. Hanggang sa umabot na lamang ang tanghalian. Ngunit ganun pa rin ang naging siste. Kaya naman napagpasya nitong si Nando na itigil ang kanyang pagtitinda pansamantala. Dahil hindi nasasapat ang naiyumpok niyang salapi upang suportahan ang mga paninda niyang nasasayang at maging ang sahod itong si Imay. Nang masabi niya rin sa kaibigan niya ang kanyang plano, ay tila ayos lamang iyon. Hindi niya ito nakitaan ng kahit anong reaksyon sa muka na tila ba normal lamang ang lahat. Nang mailigpit na nga nila ang kanyang mga tirang paninda, ay nagwika naman ang kaibigan niyang doon daw muna ito mamamasukan sa matanda pansamantala habang hindi pa muling nagbubukas si Nando. Nang marinig iyon ni Nando ay pumayag naman ito sapagkat alam niya kung gaanong kailangan ni Imay ng pagkakakitaan sa mga panahon na iyon. Nang matapos ang araw na iyon ay agad na umuwi naman itong si Nando para magpahinga na.
Pero pagkatapos niyang kumain ng hapunan, ay pumunta muna ito sa kanilang bakuran upang uminom ng kape. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga alaga, ay naisip nitong ilagay na lamang iyon doon sa pwesto na kanyang tinignan noong nakarang araw. Dahil kung maging ang mga ito ay mawala, hindi na alam ni Nando kung papaano pang mababawi ang kanyang mga puhunan. Nang makaramdam na ng antok ay pumasok na rin ito sa kanyang silid. Dala ng pagod noon ay agad namang nakatulog ito. Pasado 2:00 nang magising itong si Nando sa isang kaluskos na nagmumula sa labas ng kanyang bahay. Agad naman niya itong pinakaramdaman at tila ba paikot-ikot na yabag lamang ang kanyang naririnig. Maya-maya pa hindi na nakapagpigil ay sumilip naman ito sa siwang ng kanyang bintana. Naisip niya kasing may bibiktimin ulit ang nasa labas na iyon na isa sa kanyang mga alaga. Kaya agad-agad ay kinuha ni Nando ang isang matalim na sundang. Matapos niyang makuha iyon ay akmang lalabas na si Nando. Ngunit laking gulat niya nang maaninag niya mula sa liwanag ng buwan ang isang anyong tao. May matutulis itong kuko at akmang lalapit na ito sa kanyang tupa nang mabilis naman binuksan ni Nando ang pinto. Agad na bumungad sa kanya ang matanda noon sa kanilang talipapa na nagtitinda ng tuyo at daing. Sa tagpong iyon parehas nagulat ang dalawa. Pansin ni Nando na tila babasang-basa ang katawan nito at puno ng langis. Agad naman nagwika itong si Nando nang, Kayo po ba ang pumatay sa dalawang manok ko? Ano ang ginagawa niyo dito? Ako nga iyo. Dapat nga mas magpasalamat ka sa akin. Alam mo kung bakit? Hindi ko ginalaw ang mga taong nandito sa inyong baryo. Maging ikaw ay kaya kong utasin kung gugustuhin ko man. Pero mas pinili kong manginain ng karne ng hayop. Kaya dapat lang nahayaan mo ako. Wika ng matanda. Noong akmang papalapit na ito sa isang tupa, ay bigla naman nagwika si Nando nang, subukan mong gawin ang balak mo. Hindi ako magdadalawang isip na itarak sa iyo ang sundang na hawak ko. Nang masabi iyon ni Nando, ay tila umangil ang matanda. Indikasyon na hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Agad namang iwinasiwas ni Nando ang dala niyang sundang papalapit sa aswang na iyon. Kaya naman naalarma ang nilalang, tapos ay naglakad ito ng pabaliktad papalayo sa kanya. Pagsisisihan mo ang pangingialam sa mga gusto ko, iho. Ilang araw na lang din ang lilipas ay magiging kagaya na kita. Wika nito habang patuloy na tumutulo ang laway sa kadahilan ng pagkaudlot ng kanyang pagkain sa mga hayop. Bigla naman naglaho ang matandang iyon sa harapan ni Nando. Tila kisap mata ang pangyayaring iyon na sa hinagap ay hindi niya maisip na yung matandang iyon ang aswang. Wala namang inaksayang oras itong si Nando. Buong gabi niyang binantayan ang bakuran niya sa pagnanais na muling bumalik ang matandang aswang. Ngunit sumapit ang 5:00 ng umaga ay wala nang matanda pa ang nagpakita sa kanya. Lumipas pa ang ilang oras ay nagtungo itong si Nando sa kanyang pwesto upang makumpirma niya ang pangyayaring iyon. Nakita niya naman noon ang kanyang kaibigan na tila nang hihina ulit. Tila ba maging ito ay naghihintay sa pagbubukas ng matandang iyon. Lumipas ang ilang sandali pa ay walang matanda ang nagtinda sa kanilang talipapa. Naisip naman itong si Nando na magtungo muli sa lupain na binayaran niya ilang araw na ang nakalipas. Mas magiging ligtas umano ang kanyang mga alagang hayop kung ililipat niya ito ng pwesto. Nang makarating nga ay agad itong sinalubong ni Ruben na noon ay abala sa panggagamot. Kaunting kaalaman lang sa mga hindi nakakaalam. Si Ruben ay isang matandang manggagamot na piniling maniran sa bundok upang makalayo sa hindi kaaya-ayang pangyayari sa baryo. Nagwika naman itong si Ruben kay Nando na malapit nang matapos ang kanyang pasyente kaya't maghintay muna sandali. Dumaan ng mahigit 10 minuto nang muling bumalik si Ruben at nagwiwika ito nang, Nando, kamusta? Kukunin mo na ba ang lupain dito sa taas? Napagpasyan mo na ba? Batid kung hindi maganda ang ibabalita mo, pagdedetalye nito kay Nando. Sa totoo po niyan, gusto ko sanang ibigay ang kabuuan ng bayad upang mailipat ko na ang ilang alaga kong hayop.
Baka kasi maubos sila ng aswang sa aming baryo pag nagkataon. Wika nito habang iniaabot ang sobrang naglalaman ng kabuuan ng bayan. Aswang baka mo? Sinong aswang iyan? Tanong ni Ruben dito. Nakaraan po kasi may pumuesto na dayo sa may talipapa. Mula nang magtinda ito ng isdang tuyo at daing, hindi na muling bumili sa akin ng mga parokyano ko. At kagabi naman naulit ang pagpatay sa manok ko. Buti na lamang ay napigilan ko. Nakita ko po yung matandang iyon na nasa wangis ng isang aswang. Kaya nakumpirma ko ito. Paglalahad ni Nando dito. Nang marinig iyon ni Ruben, tila ba nag-isip ito sa mga sinabi sa kanya ni Nando. Maya-maya pa ay pumasok ang matanda sa kubo nito. At paglabas ay may hawak-hawak itong isang buntot ng pagi at isang napakatalas na bagay na kung iisipin noon ni Nando ay maging ang hangin ay parang kaya nitong putulin. Nagwika naman si Ruben ng, nangyari na nga ang kinatatakutan ko, Nando. Ang matandang iyon ay nakaengkwentro ko na minsan. Halos maubos ko ang angkan ng aswang na iyon gamit ang punyal na ito na ako mismo ang gumawa. Tungkol naman sa pagtumal ng iyong benta ay dahil ito sa pagyayanggaw ng aswang na iyon. May kinain ka ba mula sa matandang iyon? Dahil kung oo ay nayanggaw ka na at malapit ka na rin maging kaisa ng mga nasa kaliwa. Sambit nito kay Nando. Nang marinig naman iyon ni Nando ay naalala niya ang pagkaing ibinigay nito sa kanya at maging ang kinain ni Imay at mag-iina niya na mula doon sa matandang aswang. Nagpasya naman ang matandang manggagamot na samahan si Nando sa kanilang lugar upang tugisin ang aswang na iyon. Bitbit ang ilang armas at sangkap sa panggagamot ay tinungo nila ang lugar kung saan nagpakalat ng yanggaw ang aswang na iyon. Halos abutin sila ng 6:00 bago marating iyon. Pagdating naman ni Nando sa kanyang pwesto ay tila ba kalat-kalat ang kanyang paninda, maging ang kaibigan niya ay wala na rin doon. Ang kaibigan mo, Nando, ay bagong yanggaw na maging ang mag-iina at iba pang tao sa inyong lugar. Napagpasya naman nila na magtungo sa bahay ni Nando. Pagkarating ay agad na pinatakan naman ni Ruben ng kalamansi ang tuyo na binigay ng matanda. Doon ay tumambad sa 2 ang totoong wangis ng karne. Tila isa itong parte ng katawan ng tao. Agad namang nagulantang itong si Nando dahil kung ganun ay nayanggaw ang kanyang kaibigan at ang iba pang taong nakakain noon. Agad naman nagwika itong si Ruben ng, mamayang gabi ay dito ako sa bahay mo hanggang sa bumalik ang matandang iyon. Ang pagyayanggaw na ginawa nito ay upang maparami pa ang kanilang lahi. Marahil sa Karatig Baryo ay ganun na din ang sitwasyon. Tanging pagtango na lamang ang naisagot ni Nando ng mga oras na iyon. Dahil iniisip niya pa din ang kanyang kaibigan na nabiktima rin ng pagyayanggaw. Walang sinayang na oras ang dalawa. Agad naman naganda itong si Ruben ng ilang kagamitan niya sa panggagamot. Maging ang dala nitong buntot pagi ay ibinigay niya kay Nando. Kalakip nito ang isang tela na kulay pula. Nakapalaob dito ang isang mutya. Nang dumating ang takip silim ay agad naman silang nakabantay sa mga mangyayari. Sumapit noon ang 10:00 ng gabi at tila sobrang liwanag noon ang dulot ng ilaw na nanggagaling sa buwan. Ilang sandali pa ay mayroon nang naririnig sila Nando noon sa labas ng kanilang kubo. Agad namang pinatay ng manggagamot ang gasera na nagsisilbing liwanag nila. Tapos ay mabilis na sumenyas kay Nando upang maganda. Ilang minuto pa ay may biglang pagkalabog noon ang nangyari. Ramdam nila na maraming nilalang ang gustong kumalaban sa kanila dahil sa pagyugyug na ginagawa ng mga ito sa bawat dingding ng bahay ni Nando. Agad namang binuksan ni Ruben ang pintuan at laking gulat naman ni Nando nang makita niyang suot-suot nito ang lahat ng medalyong pangkombate espiritual at pisikal. Maging ang kanang kamay nito ay may hawak na isang punyal na gawa pa sa sungay ng kalabaw. Tumambad naman sa kanila ang mga bagong sibol na yanggaw na tila bahayok na hayok sa kanilang laman. Ang iba dito ay umaangil ng napakalakas. Maging ang matandang aswang na nagtitinda noon sa talipapa ay naandun din. Tila napakahaba ng buhok nito at halos hindi mo na makilala dahil sa humpak nitong pagmumuka.
Nang gabing iyon ay tanging ang aswang lamang ang puntirya nila Nando at Ruben. Nang tawagin iyon ni Ruben, ay walang ano-ano'y mabilis itong naglakad papalayo at bumuelo patungo sa kanila. Laking gulat naman ni Ruben nang bigla na lamang itong napunta sa kanilang harapan na tila kisap mataan nangyaring iyon. Agad naman tumarak sa kanyang tagiliran ang mga kuko nito habang nagwiwika ng, "Manggagamot, pati ba naman ang panginginain ko ay pakikialaman mo pa? Wala ka nang magagawa dahil bagong sibol ang mga iyan. Ngayon gusto kong tikman ang karne ng isang manggagamot." Wika nito habang ibinabaon palalo ang kanyang mga kuko. "Hindi mo magagawa ang ninanais mo. Wala ka ng dulot kumpara sa mga nakasagupa ko noon. Minsan kitang binuhay, ngunit ngayon hindi na ako mag-aatubiling patayin ka." Wika naman ni Ruben habang pilit na ikinakalas ang kuko nito sa kanyang tagiliran. Ilang saglit pa ay nawala nga noon itong si Ruben at tila napalod ito ng bagya dahil sa alalim ng kanyang tinamo. Nang pumatak naman ang sariwang dugo nito sa lupa, ay tila ba asong nauulol ang mga yanggaw na iyon na uhaw sa kanyang dugo. Nang makabuelo itong si Ruben at noong akmang lulusob muli sa pangalawang pagkakataon ng aswang, ay agad naman itong nag-usal na hindi naman maintindihan ni Nando ang ibig sabihin. Nang maiihip iyon ni Ruben sa kanyang hintuturo, ay agad namang hinintay nito ang paglapit ng aswang. Tapos ay agad na iniihip ito sa katawan ng aswang. Maya-maya pa ay hindi naman nakagalaw ang nilalang na iyon at saka nagwika ng, "Ano itong ginawa mo sa akin? Pakawalan mo ko maging patas ka sa laban natin manggagamot. Sa tingin mo ba harapin ko kayo na tanging gamot lang ang laban ko? Ilang taong kong inaral ang karunungan tinatangan ko dahil alam kong babalik ang kagaya ninyo upang manggulo." Sambit noon ni Ruben sa aswang na hindi makagalaw. Isang mataas na dasal ang ginawa ng manggagamot doon sa aswang. Ilang mutya din pala ang hawak noon ng albularyo. Nang iangat naman ni Ruben ang punyal na gawa sa sungay, ay muli itong umihip ng dasal. Nang sa tingin ng manggagamot ay karga na noong punyal ang dasal, ay mabilisan naman itong itinarak sa dibdib ng aswang. Tila ba isang uling itong nagbaga hanggang sa kumalat ang apoy sa katawan nito. Nang makita iyon ng mga bagong yanggaw, ay bagya naman silang napatras sapagkat nakita nilang maging ang kanilang pinuno ay walang nagawa sa tangin ni Ruben. Nang matapos iyon ay agad namang napansin ni Nando ang pamilyar na mukha sa kanya. Nang makumpirma niya nga ito ay napag-alaman niyang si Imay iyon. Agad nila itong hinuli. Ang iba naman ay tumakbo na papalayo. Nang tanungin ito ni Nando ay tila pag-angil na lamang ang tugon nito. Maging si Imay noon ay nawala na ang ulirat sa kanyang sarili. Alam ni Nando na maaari pang magamot ang kanyang kaibigan at nagwiwika ito ng, "Imay, hayaan mo kaibigan. Sa tulong ni Mang Ruben ay paghagalingin ka namin. Pabayaan mo na ako, Nando. Ako ang may kasalanan kung saan ako ngayon. Ang mag-iina ko ay ligtas dahil hindi totoong pinakain ko sa kanila ang supot na naglalaman ng pagyayanggaw. Ako lamang ang umubos noon." Sambit ni Imay habang patuloy ang pagtulo ng kanyang laway. Nang marinig naman iyon ni Nando ay napaluhan na lamang ito. Nangako naman itong kaibigan ni Nando na lalayo na siya at hindi na muling babalik pa. Lumipas ang araw na iyon at sa tulong ni Ruben ay muling napagaling nito ang ibang tao sa kanilang baryo. Si Imay naman ay hindi na muling nagpakita pa. Maging ang asawa nito ay sinuportahan ni Nando para sa pagpapakita niya ng pagiging tunay na kaibigan. Nagpasya naman itong si Ruben na manatili sa kanilang baryo upang kung babalik pang muli ang ibang yanggaw ay wala na itong magagawa pa. Base sa orasyon na ikinalat ni Ruben sa hangin. Sa ngayon ay naging masaya naman muli ang kanilang baryo. Maging ang pagtitinda noon ni Nando ay nanumbalik na ang sigla. Hanggang ngayon kalakbay ay bitbit pa rin ng aking ama ang kwentong ito. Umaasa ang aking ama na muling babalik iyong si Imay. Hanggang dito na lang po kalakbay ang kwento ng aking ama nang minsang may dumayo sa kanilang baryo na aswang na mangyayanggaw. Komento ko lang sa kwento ni Nando mga kalakbay. Napakabait nitong si Nando. Alam niyo kung bakit?
dahil nagawa niya pa ring suporta ng pamilya ng kanyang kaibigan. Saka doon sa matanda na nagyanggaw ang galing noon. Karamihan kasi ay dinadaan ng yanggaw sa sisiw o kaya palipad hangin. Maging si Manong Ruben ay masasabi kong mahusay dahil hindi man nagamit ni Nando ang buntot pagi ay hinarap niya mag-isa ang mga aswang na iyon. Saka ang punyal na gawa sa sungay ng kalabaw ay napakagaling din. Kayong mga kalakbay, kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, magkomento lamang po kayo at kung may opinyon kayo ay malugod kong babasahin. Hanggang dito na lang pong muli mga kalakbay. Maraming salamat.